Hello mga ka-health, magandang araw sa inyong lahat at nandito ulit tayo sa panibago nating video. Pero bago tayong magumpisa, magpapakilala muna ako. Ako si Christina, isa akong nurse sa Amerika, dito sa Pinas at sa Germany. Ngayon, meron tayong video na alam kong magiging interesado kayo. So sa ating mga araw na buhay, hindi natin palagi na pagtutuunan ng pansin ang kahalagahan ng tamang nutrisyon. Subalit, may isang mahalagang bitamina na kadalasan na ini-ignore ng marami. Ito ang vitamin D. Ang vitamina D ay isang kritikal na sangkap na kailangan ng ating katawan na upang mapanatili ang malusog na balanse. Ngayon, samahan nyo kami sa panibagong video na ito. Dito lang yan sa Healthy Pinoy. Ngayon, tara't alamin ang mga sinyalis na nagpapahiwatig na kulang ka sa vitamin D. Sabay-sabay nating tuklasin ang kahalagahan ng vitamina D sa ating kalusugan. Huwag papalampasin ang video na ito para sa mga tips at impormasyon na makakatulong sa iyong well-being. I-click ang subscribe button at itap ang notification bell para lagi kang updated sa mga future health content natin. Sige na, let's dive sa mundo ng vitamina D. Ang vitamina D ay isang mahalagang nutrients na kailangan ng katawan para sa mabuting kalusugan. Karaniwan itong tinatawag na bitamina ng araw dahil maaari itong makuha mula sa araw-araw na sikat ng araw. Ang katawan ay nagpro-produce ng bitamina D kapag ang balat ay na-expose sa ultraviolet B o UVB na sinag ng araw. Kapag ang UVB na sinag ay nakakapasok sa balat, nagiging sanhi ito para isang prekurso ng vitamina D na tinatawag na 7-dehydrocholesterol na nagiging cholecalciferol. Ang cholecalciferol na ito ay isinasalin ng atay at mga bato kung saan ito nagiging isang aktibong anyo ng vitamina D na tinatawag na calcitriol. Ang calcitriol ay malaking papel sa pagsipsip ng calcium at phosphorus na mahalaga sa kalusugan ng buto at iba pang bahagi ng katawan. Narito ang ilan sa mga pangunahing sinyalis na maaaring magdulot ng sinyalis na kulang ka sa vitamina D. Fatigue o matinding pagod, madalas na nararamdaman ng sobrang pagod na hindi maipaliwanag. Masakit na mga buto, paggising sa umaga na may nararamdamang sakit sa mga buto, partikular na sa likod, leeg o iba pang bahagi ng katawan. Pagtaas ng panganib sa pagkakaroon ng fractures, ang kakulangan sa vitamina D ay maaaring magdulot ng paghihina sa buto na nagiging sanhi ng mas mataas na panganib ng fractures o pagkakabali. Mababang immune function, mas madalas na pagkakasakit o mababang resistensya sa mga impeksyon. Depresyon o mood swings, may pagbabago sa mood o sintomas ng depresyon. Pag-akyat ng timbang, mayroong mga pagsasaliksik na nauugnay sa kakulangan sa vitamina D sa labis na timbang o problema sa pagbawas ng timbang. Sakit o pamumula ng gums, ang vitamina D ay may papel din sa kalusugan ng mga gums, kaya't kakulangan nito ay maaaring magdulot ng mga issue tulad ng pamumula o pagdurugo. Mga suliranin sa pagtulog, problema sa pagtulog o may mga gising na hindi makatulog ng maayos, muscle pain o weakness, sakit o paghihina sa mga kalamnan. Kakulangan sa vitamina D ay maaaring makaapekto sa pagtunaw ng mga pagkain, kaya't maaaring may mga issue sa malabsorption ng nutrients. Mahalaga na tandaan na ang mga senyalis na ito ay maaaring maging bahagi rin ng iba't ibang mga kondisyon, kaya tamang pagsusuri at konsultasyon sa doktor ang mahalaga. Maaari kang kumuha ng sapat na vitamina D mula sa iba't ibang pagkain at pag-expose sa sikat ng araw. Narito ang ilang mga pagkukuhanan ng vitamina D sa dieta. Isda. Ang mga uri ng isda tulad ng salmon, mackerel at tuna ay mayaman sa vitamina D. Gatas at produkto ng gatas. Ang ilang gatas at mga produktong gawa mula dito tulad ng gatas ng baka at yogurt ay maaaring maging magandang pinagmulan ng vitamina D.
itlog. Ang mga itlog ay naglalaman rin ng bitamina D, lalo ng mga pulang itlog. May ilang mga pagkain tulad ng atay at sardinas na maaaring maging mahusay na pinagmulan ng bitamina D. Pag-expose sa araw, ang sikat ng araw lalo na ang UVB ng sinag ay pangunahing pinagmulan ng bitamina D. Kahit maikli lamang na panahon ng pag-expose sa araw, mga 15 to 30 minutes kada araw ay maaaring makatulong sa produksyon ng sapat na bitamina D. Kung nahihirapan kang makuha ang sapat na bitamina D sa pagkain o sikat ng araw, maaaring pag-usapan ito sa iyong doktor at payuhan kanila na kung kailangan mo ng suplemento. Kung kinakailangan ng suplementasyon ng bitamina D, maaaring i-prescribe ito ng doktor o makuha sa mga over-the-counter supplements. Naritong ilang uri ng supplement na karaniwang ginagamit. Cholecalciferol o vitamin D3. Ito'y pangunahing anyo ng bitamina D sa supplements. Karaniwang ginagamit ito sa maraming over-the-counter vitamin D supplements. Ergocarciferol o vitamin D2, isa pang anyo ng bitamina D na maaaring makita sa ilang supplements. Ngunit ang D3 ay mas epektibo kaysa sa D2 sa pagtaas ng antas ng bitamina D sa dugo. Kombinasyong supplements. Minsan ang bitamina D ay kasama sa iba't ibang mga multivitamin supplements o calcium supplements. Ang tamang dosis ng bitamina D supplement ay dapat na naayon sa pangangailangan ng individual at maaaring iba't ibang depende sa kanyang kalusugan at iba pang kadahilanan. Mahalaga na kumonsulta sa doktor bago mag-umpisa ng suplementasyon para makuha ang tamang dosis at maiwasan ang posibleng labis na intake. Ang pagsunod sa payo ng doktor at regular na pagsusuri ng antas ng bitamina D sa dugo ay mahalaga upang siguraduhing maayos ang kalusugan at maiwasan ang posibleng problema dulot ng kakulangan o sobra ng vitamin D. Salamat sa pag-tune in sa ating video tungkol sa sinyalis na kulang ka sa vitamin D. Sana ay natutunan at na-enjoy mo ang impormasyon na ibinahagi natin ngayon. Kung may mga tanong ka o mayroong kang iba pang topics na nais pag-usapan, huwag mag-atubiling mag-comment sa ibaba. Huwag kalimutang i-like ang video, i-share sa iyong mga kaibigan at syempre, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang upcoming videos na makakatulong sa iyong pang-araw-araw na kalusugan. Maraming salamat ulit, hanggang sa susunod mga ka-health!